Ingat sa mga produktong inyong binibili. Sa Parañaque, nasa batang mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga peking shampoo at lotion na maaari daw makasira ng balat. May report si John Consulta. Aakalain mong orihinal ang mga shampoo, lotion at pabango na itinitinda sa loob ng isang mall sa Divisoria, Maynila. Pero nabisto ng NBI na fake ang mga iyan. Nasabat ang mga ito sa isang bodega sa Parañaque. Ibinabagsak ang mga yan sa mga tindahan sa Metro Manila. Ayon sa NBI, ilang kumpanya na ang nagreklamo na lantarang pinipeke ang kanilang mga produkto. Kung sa appearance lang at kahit sa texture at amoy, akala mo talaga tunay. Pero yung mga kababayan natin na after sa mura, ay ito ang nabibili. Lubhang mapanganib ang paggamit ng mga counterfeit na produkto. Hindi kasi dumaan ang mga ito sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Meron na tayong mga kaso dati na instead na magkaroon tayo ng magandang balat at mawala ang dandruff natin, nasira ang mga balat at nakakalbo at nasira ang scalp ng mga gumamit ito. Para hindi na may benta sa merkado, agad nasisirain ang mga personal care products na nasa 1.6 billion pesos ang halaga. Kakasuhan naman ang paglabag sa RA 8293 o Intellectual Property Rights ang mga nahulihan ng mga pineking produkto. Wala pang pahayag ang pamunuan ng bodegang nahulihan ng counterfeit products. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit litrato ng cartoon character nakakalusot sa SIM card registration. Ipinakita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung gaano kadaling mag-register ng SIM card gamit ang isang equipment na nakuha nila sa mga raid. Hindi lang litrato ng cartoon character ang pwedeng dayain, maging pangalan o address ng mga random letter lang. Ang problema, ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, walang paraan para ma-verify ng mga telco ang mga nagre-register sa kanila dahil mga artificial intelligence o AI lang ang ginagamit. Kaugnay sa issue ng pre-registered SIM cards na ginagamit sa cybercrime, hindi raw sa produksyon ng problema kundi sa maling paggamit sa mga ito. Yan ang tugon ng Smart Communications sa pahayag ng NBI na masasawata umano ang pagbebenta ng pre-registered SIM cards na nanagamit sa online scams kung makokontrol ang production at manufacturing ng mga SIM. Sabi ng Smart, kinaangkat ang mga SIM card na ginagamit din sa iba pang IT services gaya ng ATM cards. Dapat daw pagtuunan ng pansin ng buong cyber scam system at hindi lang ang ilang bahagi nito. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Dito Telecommunity. Nauna nang sinabi ng Globe Communications na hindi sila nagbebenta ng pre-registered SIM card. Pwede raw ma-edit ang impormasyon gaya ng address pagkatapos may rehistro ang SIM pero hindi ang pangalan ng may-ari nito. Nakaranas ng matinding pagulan ng maraming lugar sa Cebu City. Sa Barangay Talamban, unti-unting bumigay ang lupang kinatitirikan ng bahay na yan na nasa gilid ng Talamban-Kanduman Bridge. Ayon sa may-ari, ang mga biyak ng culvert malapit sa kanilang bahay ang dahilan kung bakit bumigay ang lupa. Umabot naman sa 300 residente ang inilikas sa buong barangay. Sa Barangay San Jose, 2 sasakyan naman ang nagbanggaan sa gitna ng malakas na agos ng baha. May isang sasakyan pang tuluyan ng inanod. Ayon sa Pag-asa, ang pagulan sa ilang lugar sa Visayas ay dulot ng hanging habagat at localized thunderstorms. Pilipinas mauumusa na raw ang China bilang world's top importer ng bigas ayon sa US Department of Agriculture. Mula sa dating 4 million metric tons na import ng China, bababa ito sa 3.5 million metric tons habang tinatayang aabot sa 3.8 million metric tons ang sa Pilipinas. Pero sabi ng ating Department of Agriculture, mas mababa sa 3.8 million metric tons na bigas ang inaasahang aangkatin natin ngayong 2023. Gayon din sa susunod na taon kung kailan mas marami raw ang inaasahang mapoproduce na bigas ng bansa. Siling labuyo, 500 hanggang 800 pesos na ang kada kilo. Mas mahal pa sa karneng baboy at manok.
Kaya ilang kainan sa Maynila hindi muna gumagamit ng siling labuyo. Paliwanag ng Bureau of Plant Industry, sumipa ang presyo nito dahil sa mga tanimang binagyo. Aabot ng 2 buwan ang pagtatanim muli. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas ng saloobin si sex bomb IZ Trazona Aragon sa pag-out ng anak na si Andre. Ang tugon ng kanyang anak sa report ni Katati Bayan. Ang groove and swag sa pagsayaw ng sex bomb member na si IZ Trazona Aragon, tila namana ng anak na si Andre. Kaya hindi katakatakang pumatok sa social media ang kanilang mga dance collab. Bukod sa pagsasayaw, pinasok din ni Andre ang mundo ng drag bilang si Sofia. Sa isang interview, sinabi ni Andre na tanggap at full support ay ng si IZ sa kanyang pag-out. Pero nitong Lunes, nag-post sa Facebook na mahabang mensahe si IZ para kay Andre. Sabi niya, kung may gagawin daw ang isa sa kanya mga anak na taliwas sa kanilang pananampalataya, ay hindi siya sasang-ayon. Mahal na mahal daw niya si Andre pero hindi raw niya masusuportahan ang anak sa mga bagay na anya ay makakasama sa kanya. Sumagot si Andre sa isa ring post. Inamin niyang nagsinungaling siya nang sabihing suportado siya ng ina sa kanyang desisyon. Mahal daw niya ang ina pero ayaw na niyang mabuhay sa kasinungalingan. Pagod na raw siya sa mga pag-uusap tungkol sa kanyang pagiging gay at pagdadrag. Hindi na raw nakakabuti sa kanya ang kanilang sitwasyon. Umaasa rin siyang balang araw ay maunawaan siya ng ina. Katati Bayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinukwestiyon ang 2 labi ng mga kakaibang nilalang na iprinisenta sa isang pagdinig kaugnay sa mga UFO sa Mexico. Ayon sa nagpresenta niyan na UFO enthusiast na si Jamie Mossan, non-human beings o hindi tao ang mga labi na nakuha sa minahan sa Peru noong 2017. Pahaba ang mga ulo nito at 3 lang ang mga daliri sa bawat kamay. 700 years old na ang isa, habang 1,800 years old naman ang isa pa. Sabi ng direktor ng Scientific Institute for Health ng Mexican Navy, sumailalim sa X-ray, 3D reconstruction at DNA analysis ang mga labi. Hindi daw tao ang mga labi. Pero sabi ng ilang kritiko, mga nakaw at pineke ang body parts ng mga labi. Dati nang may iprenisenta si Mossan na umano'y labi ng mga alien pero napag-alamang mga labi pala ng mummified na mga bata. Ang pinaglumaan ng ilan nagiging paraan para makatulong sa iba. Mula sa ukayan na namimigay ng damit hanggang sa segunda manong gamit na nakakapagpondo ng mga programa. May report si Von Aquino. Ilang buwan pa bago ang Pasko pero ang mga napadaan sa ukay store na ito sa EDSA Cubao, Quezon City nakatanggap na maagang regalo. Ang mga segunda manong damit kasi na inilabas nila, libre para sa lahat. Kahit ilan pong gusto nila, basta't yung magagamit lang po, ma'am. Gusto namin iparamdam sa kanila, ma'am, na kahit hindi po talaga Pasko, ibibigay namin yung mga blessings na galing sa God. So, isi-share namin. Si Riza di napigilang maluha. Ang mga damit na nakuha, dadalhin niya sa Legazpi, Albay. Maraming salamat kasi nakatulong siya sa kagaya namin na mahirap. Laking tuwa naman ni Lola Esperanza dahil mapapalitan na ang suot niyang sirang damit. Mapapalitan ko na ito. Wala akong damit na makabili, pangkain lang ito. Ang mga segunda manong gamit na ito naman na dinonate ng mga kumpanya, komunidad at mga individual, ibinibenta ng Caritas Manila sa kanilang charity outlets. Ang perang kinikita ginagamit para sa kanilang development programs. Itong ginagamit natin to support our more than 5,000 scholars nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, para sila maka-acquire ng college at saka VocTech courses. Ang nasa 500 hanggang 1,000 na tinatawag nilang segunda manians, nagbabayad lang ng 75 pesos kada sako ng mga segunda manong gamit mula sa Caritas at ito na kanilang nagiging hanap buhay. Ayon sa isang anthropologist, ang pagbabayanihan matagal ng kaugalian ng mga Pilipino. Basically, it's a form of reciprocity. Tulungan mo ko, tutulungan kita bilang kapalit. So, yun. Pero nag-take na yan sa napakaraming forms. At sa recent years, mas nakikita natin yan sa panahon ng mga disaster.
yung pagtutulungan. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang na balita, hinatulan ng akusado sa pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara. Sa ulat ng Department of Foreign Affairs, sinintensyahan ng Juvenile Court ng Kuwait ng 15 taong pagkakakulong para sa kasong murder at 1 taong pagkakakulong para sa driving without license ang 17 anyos na akusado. Meron siyang 30 araw para iapila ang desisyon. Naiparating na sa pamilya ni Ranara ang balita at labis silang nagpapasalamat sa usad ng kaso. Nitong Enero, natagpuan ang sunog na bangkay ni Ranara sa gitna ng disyerto sa Kuwait. Hinihinala ring ginahasa siya, nabuntis at sinagasaan ng 2 beses. Tara, G! Isang uri ng camping ang nauuso dahil swak ito sa gustong mapalapit sa kalikasan, mapabata man o matanda. G tayo riyan kasama si Oscar Oida. Patagman o lubak ang daan, di yan aatrasan ni Mike. Bawat tapa kasi sa silinyador ay paglapit niya sa mga natatanging destinasyon. Personally, naisip ko na kaya kong gawin to. So, sinubukan ko. I talked to my wife na. Sa pagtatapos ng biyahe, tsaka pa lamang nagsisimula ang tunay niyang pakay, ang car camping. Sa pwesto na may pinakamagandang tanawin, doon niya itatayo ang kanyang camp kung saan siya mamamalagi ng magdamag. Spending a night on a starry night side, tapos pagising mo kinabukasan, the feeling of waking up at camp, yung medyo may hamog pa yung tent mo. Noon pa'y hilig na ni Mike na umakyat ng bundok at ngayong pamilyado na siya. Di niya palalampasin na madala ang kanyang mga pinakamamahal sa ganda ng kalikasan. Nung medyo lumuluwag na yung restrictions ng pandemic, naisipan namin na it would be a good way to escape the four corners of our house. Mailabas namin yung kids. Makabagong uri ng camping kung saan pwede, bata man o matanda. Para sa amin na medyo may edad na, parang it's a way of rekindling our love for the outdoors. Wala ring preno ang pagdami ng car campers sa bansa. Patunay dyan ang dumarami ring car campsites. Yung bumibili na agad yung mga gamit, which is okay lang naman if you can afford. But if parang don't let your gear stop you from doing what you really intend to do, which is to car camp. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May nanalo na sa Sabay-Sabay Tayo Dance Challenge ni Marian Rivera. Maswerteng nakakollab ng Kapuso Primetime Queen ang content creator na si CJ Lucky na taga Batangas. At hindi lang ang hit single niyang Sabay-Sabay Tayo ang sinayaw nila, kundi ang iba pang nag-viral na dance cover ni Marian. Kwento ni Marian, nahirapan talaga siyang pumili sa dami ng entries. Nagpatulong na nga raw siya sa kanyang glam team at sa mister na si Ding Dong Dantes. Nakita ko kung gaano niya ka-love talaga ang pagsasayaw. Tsaka ano siya, wala akong tulak kabigin eh. Parang ang bait ng personality niya na parang sabi ko, deserve niya to. Sobrang saya po kasi na-appreciate po ni Ate Marian po yung passion ko po sa pagsasayaw. At yan po ang State of the Nation. Ako po si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.